Hello. Yung mga sinampay natin dito sa loob ng bahay, hindi na siya mabango. Kahit na ano. Kasi 3 araw siya nakaano siya dyan. Mula nung bumagyo, ay hindi, ngayon ko lang siya pwede nang tupiin. Iba talaga pag ang nilabhan natin ay naaarawan. Ngayon, umuulan na naman siya, oh. Kaya naglalaba ako ngayon kasi mabantot na yung mga labahan pag pumapasok na ako sa CR. Naamoy mo na yung lo. Tingnan. Huh? Karoon na ng mga mancha. Ano kaya ito? Siguro sa ano yun. Karoon na siya ng mancha. Kailangan ko ng tupiin para magamit ko yung mga hanger ulit. Dami pa dyan, oh. Tignan nyo. Ayan. Naging sampayan na lahat tuwing tag-ulan. Ganyan ng ganyan. Ayan. Kailangan na natin pagtatanggalin ng matupi. Ito, ayan. Nagamit namin po sa Ilocos nung nagbakasyon kami ng 3 araw. Ay. Binanlawan ko pa ito ng maigi, binabad ko sa downy. Tapos hindi pa rin siya kasi bango lang yung normal na naaarawan. Lalo pa pag di mo yan binanlawan ng maigi, naku, mabango pa yan, mabango. Ha! Ay, nakapay. Tayo'y mga Pinoy. Alright. Ay, naku. Para malinaw sa inyo. Ayan, tayo magtutupi na siya. Tutupinan natin ating mga labahan. Ay, ang ating mga nilabhan. Meron akong
ikwento. Kasi may kaibigan yung anak ko, classmate niya mismo. Pumayag kami na pumasok siya dito sa kwarto. Kasi yun ang gusto ng anak ko. So, dahil anak namin, pagbibigyan namin. Kasi hanggat maaari sana, hindi kami magpapapasok. Dahil sa, kaibigan naman siya, mga unang araw, okay. Hanggang sa natuklasan namin yung mga coins na nakalagay dyan sa ilalim ng upuan. Pinakialaman niya. Ngayon, yung tigto 20 pa yung pinili niya na binuksan. Posible namang nasira yun eh. Naka-plastic yan, bawat tapos may bilang. So lahat yan, bago ko na ilagay dyan sa baba, may bilang yan. So kung ilan yung tig 20, nakalagay, nakasulat. Ilan yung tig 10, nakalagay din kung ilan. Kasi nga, i-deposit namin sana yun sa bubuksan naming account ng anak ko. Una daw, nagtanong siya sa anak ko na, ano yan? Sabi daw niya. Tapos, pera ko, sabi naman tong anak ko. Which is, totoo naman na pera ng anak ko kasi inipon-ipon ko yun para sa kanya. Ngayon, pagdating ng asawa ko nung isang gabi, nakita niya na binuksan niya. Oh, ano binuksan niya? Huwag mong pakialaman niya, sabi ng asawa ko. Kaso tapos na niyang buksan. Yung isang plastic talaga na tig 20, nabuksan tapos wala nang laman. Ngayon, atakan pa niya yung anak ko, yung alkansya niya na bagong lagay niya, yung tig 20, yung mga 50, 100, ganyan. Nagpapalit pa siya, bigay daw ng papa niya yung tig 20 na yun. Itong anak ko, nandito siya, nandoon siya, hindi niya tinitignan yung ginagawa ng kaibigan niya. Kaya nagalit talaga ako kasi ayoko na siyang papasukin dito sa kwarto gawa ng mali na yung ginawa eh. Pag nanakaw na yun eh, kabata-bata pa niya. Siguro 9 years old yun. Kasi kaya eskwela ng anak ko eh. Nawala talaga yung ibang siguro mga 600, mga 62 na perasong tig 20 yung nawawala. So, nasa 1,240 ang nawawala. Tinanong ko yung anak ko, anong hawak, may hawak ba siya nung lumabas kayo? Wala bang kahina-hinala nung lumabas kayo? Hindi na kasi nga, ang anak ko, yan, parang walang pakialam yan. Ay, nako, kaya, inis talaga ako sa kaibigan niya. Kahapon, katok ng katok, hindi ko na pinagbuksan. Kaysa kung ano masabi ko pa sa kanya, siyempre, bata pa yan, pwede pa yan magbago. Na ko na lang na wag na niyang ulitin. So, ayoko na siyang papasukin dito kasi alam niya na yung mga Ngayon, pinadeposit ko sa asawa ko yung tig 20 kahapon. Kasi hindi na pwedeng dalhin kasi mabigat na. Kasi ang total lahat nung tig 20, 6,000 plus. Ngayon, nawala na nga yung 1,420. Ay, 1,240. Yun ang nawawala. Kaya sabi ko, Ana, wag mo nang papasukin yung kaibigan mo dito dahil may nawala. Hindi mo naman din mabantayan. Mahirap na. Kaya siguro mas mainam na lang na naging maingat ka, sabi ko sa anak ko. Tapos yung mga baon mo sa'yo lang yan. Hindi baon ng lahat. Pag uwi na dati may naiuwi pa yan na barya. Ngayon wala na. Simot. Talagang masyadong yung anak namin. At siyang magkaroon ng mga kaibigan, hindi niya tinitignan kung mabuting kaibigan yung kinakaibigan niya. Kasi naawa rin ako dahil mag-isa siya, solo siya dito. Gusto niyang makaranas ng may kaibigan, kalaro. Kaso nga, ganyan naman. Siyempre, ingatan namin na magkaroon ng
hirap magkaroon ng, ang hirap pagka mga bata. Yun, so yun lang yung i-share ko, kwento ko kasi hindi ko alam kung anong tamang approach dun sa bata. Mas mainam na lang nung hindi ko papasukin dito sa bahay. Kasi nagnakaw na siya eh. So yung mga coins nilagay ko dun sa mga ano, dito ko nilagay na. Kasi dati nakalagay dito eh, sa ilalim ng upuan yan, nakalagay dyan. Ngayon, nilagay ko na dito. Para wala siyang, hindi niya maano, malalaman ba kung sakaling papasukin ng anak ko yan. Nakalagay dyan lahat. Ay, ang hirap no. May ganyan din palang bata. Hindi ko akalain na magawa niya yun. Kasi mismo nakita ng asawa ko eh. Di ba, ni? Matalino pa yung tig 20 talaga yung ano, binuksan niya. Ay, nako. Ngayon, babalik pa siya. Gusto pa niyang bumalik. Ubusin. Kung hindi ko pa nahalata, bakit parang gumaan to? Kasi hindi ko mabuhat eh. Nagtaka na ako nung tinignan ko, wala na yung isang plastic ng tig 20. Andyan yung plastic, butas siya, pero wala nang laman. Doon na ako nagtaka, kaya pala parang gumaan. Ay, nako. Sayang yung 1,000 plus. At saka, mabuti na rin at nalaman agad. Di ba, honey? Kaysa yung hindi natin alam, bus na pala yung coins dyan. Bata pa, pero ganun na ang ano. Kasi yung batang yun, dyan sa ano, minsan kalaro niya mga ano, yung kalye, dyan sa mga nakatira dyan sa tawag dyan, gilid ng kalsada, yung mga walang tirahan. Hindi ko naman hinuhusgahan kung saan siya lumaki. Pinatuloy mo namin dito, pinapakain ko pa, pinagmimerienda ko pa siya. Tapos ganyan yung nalaman namin ugali, parang mainam na wag mo siyang sanayin na nandito. Natutulog pa sila dito. Oo, natutulog pa silang dalawa dito. Yung anak ko. Dahil sa ginawa niya, hindi ko na siya pwedeng papasukin dito. Para hindi pa mas malaki yung gagawin niya. Ingat din. Okay, bye. Naglalaban na rin ako. Sana'y lahat tayo nasa mabuting kalagayan kasi grabe yung mga nangyari sa bagyo. Yung mga bahay, ang daming ng mga na landslide, nadama yung mga tao. Di ba, nakakalungkot. Tuwing bagyo na lang, tuwing panahon ng mga bagyo, hindi na iiwasan talaga, meron at meron natatangay ang bahay sa bagyo. May mga pamilyang mawawala. Ay, ako. Sana naman. Ano kayang magandang gawin, no? Para hindi na maulit yan. Kasi bakit taon-taon ganun? Every year may naipabalitang ganun. Yung nakaraang taon nga, nung 2022 ba yun? Anak ng malapit namin kamag-anak, 3 yun, namatay sila. Tapos sakto naman na maraming tumatakbo noon na mga politiko. Isa si Manny Pacquiao na nag-abot ng tulong doon sa aming
malapit na relatives. At alam mo yon, malaking tulong din kasi yung mag-asawa habang sila yung naghihilay-hilay, may mga tulong na natanggap sila mula sa mga politiko. Tapos nakaipon sila ng 1.8 million. Hindi, alam mo kung hindi enough or hindi dahil sa halaga ng perang yun, pero alam mo yun, hindi na talaga maibabalik yung mga buhay ng anak nila. Alam mo yun, sa isang iglap, 3 anak nila yung nawala. Talagang kahit anong pera, parang siguro panimula yung ganyan, at least may panimula sila na maghanap buhay. Hindi naman sila sobrang pero kung iisipin mo, hindi mo yung perang yun, hindi walang kapalit ng anumang pera o halaga yung buhay ng anak mo. Yung ganun. Ay, hindi mo gugustuhin. Hindi kakainggit-inggit or hindi ka ano-ano, di ba? Ang buhay ng anak mo, mas pipiliin mo pa rin yung sana na iligtas yung ganyan. Pero syempre, masaya na rin na kahit pa paano may tulong na natanggap yung dalawang mag-asawa para kahit pa paano makapagsimula sila. Na sana nagawang, alam mo yun, yung perang natanggap nila hindi mawalan ng saysay o kabuluhan. Kasi parang remembrance nila yun na naiwan ng mga anak nila di ba? Para ayaw mong maulit, ayaw mo nang may maganon pamilya kang marinig pa na tuwing bagyo may ganyan. Pero anyway, iba-iba ang talaga ng mga tao pagka matay ng mga tao. May namamatay sa baha, may namamatay sa sunog, lindol, ganun talaga ang buhay ng tao. Kaya kaligtasan ng mga tao talaga ang importante. Yung manalangin na lang tayo lagi na iligtas tayo dun sa mga ganyang pangyayari. Di ba? Nakakalungkot at nakikiramay kami dun sa mga nawalan ng mahal sa buhay dala ng bagyong Maymay at na ito? Ano yung bagyong to? Bagat. Ha? Bagat. Bagat. Malakas kasi yung hangin. Tapos ulan ng ulan, ilang araw nang umuulan. Tuwing nanonood ako ng Facebook, ayaw kong panoorin. Yung nakakapanhin mo. Mga bata. Siya mag-ina. Yakap-yakap pa rin niya yung anak niya na 1-year-old lang. Natagpuan sila. Kita yakap niya yung anak niya hanggang sa huli. Walang tamang salita na makakapagpagaan doon sa kanilang alam mo yun, walang. So pag-pray na lang natin yung mga pamilyang nadamay, nawala ng mahal sa buhay, malagpasan nila itong pagsubok natin sa buhay nila. Diba? Kaya guys, kumusta kayo? Kumusta po ang buhay-buhay? Nawala tayo sa YouTube. Ang daming nawala sa YouTube, sa totoo lang. Mga kaibigan ko na hindi na nagpatuloy. Nakakalungkot. Ako, paminsan-minsan lang ako mag-upload. At least na-uploadan yung ating YT, yung ating bahay. Okay guys, thank you. Bye-bye na po.